Samantala, panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas ang ipatutupad bukas. Sa harap niyan, puspusan pa rin ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan, bagay na binibigyang pagkilala ng Asian Development Bank. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Muling nangangamba ang ilan nating mga kababayan dahil sa pabago-bagong paggalaw ng presyo ng langis. Kagaya na lang ni Mark Bagares na 12 oras nang bumabiyahe para lang may maiuwi sa kanyang pamilya. Bukod kasi sa renta sa bahay at pang-araw-araw na gastusin, binabayaran din niya ang motor na ginagamit panghanap buhay. Kaya naman bawat sentimo ay napakahalaga para kay Mark. Sobrang halaga sir, kahit piso lang yung pagtaas, malaking epekto na yun sa amin. Lalo-lalo na sa amin na bumabiyahe, namamasada, malaking bagay talaga sa amin yung Siyempre, bawas kasi sa kita. Isa lang si Mark sa mga motoristang patuloy na pumapasada kahit parang gulong ang presyo ng langis. Minsan nasa taas pero minsan nasa baba. Pero sa kabila nito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Sana may balik kasi medyo talo na naman kami niyan kasi yung presyo ng gas ngayon compared sa pamasahe hindi balanse. Naiintindihan din naman namin yung management na pag tinaas din yung fare, aaray naman yung consumer. Pagkatapos ng ilang linggong sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng langis, muli na namang tataas ng bahagya ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang gasolinahan, posibleng umabot sa 2 piso ang itataas ng presyo ng diesel, habang ang gasolina ay tataas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. Ang kerosene naman ay tuloy-tuloy na bababa ng nasa 3 piso kada litro at ang LPG ayon sa inanunsyo ng Regasco, bababa rin ng 2 piso kada kilo ngayong May 5. Samantala, ayon sa inilabas na report ng Asian Development Bank o ADB, isa ang Pilipinas sa pinakaaktibo sa pagtugon sa pandaigdigang suliranin sa langis. Ayon sa ADB, ang Pilipinas ay nakapaglatag ng mga polisiya at aksyon na nakatulong upang maprotektahan ang mga consumer para sa tuloy-tuloy na daloy ng ekonomiya kahit pa ang bansa ay naitala ring isa sa malaki ang itinaas sa presyo ng langis. Binigyan din ng Malacanang na kahit hindi kontrolado ng bawat bansang apektado ng krisis sa Middle East, kontrolado naman ito ang tulong na kayang maibigay para sa mamamayan. Kabilang sa mga aksyon na ipinapatupad sa gitna ng suliranin sa langis ay ang targeted subsidies, assistance to transport workers, price monitoring, fuel supply safeguards at renewable energy initiatives. Dahil sa inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, patuloy namang sinisiguro ng Department of Energy o DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa at ang kanilang mahigpit na monitoring sa mga gasolinahan na sumunod sa presyong itinatakda. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.